Hindi kumakain ng kanin, anong iisipin mo? Maarte, anak mayaman. Ito lang ang alam ko sabi ng lola mo, ipatawas ko daw nakaapak daw ng bahay ng diwende, mga ganun. Yun po ang realidad. Kapag hindi natin sila naiintindihan, magme-make tayo ng mga ganong assumptions. When we talk about understanding the child, syempre, ang una dyan is, kailangan maintindihan nyo kung anong diagnosis. So, ang autism spectrum disorder, ang pinaka-problema mo nila is social communication, pakikipag-usap, social interaction, pakikipag-kapwa-tao, restrictive and repetitive patterns, mga stereotypic behaviors, mga bagay na ginagawa nilang paulit-ulit, nagtatap ng kamay, nag-jump ng paa, ikot ng ikot, ano pa, naglalay ng mga laruan, at kung ano-ano pa. And, syempre, may mga concerns tayo with regards sa functions. Minsan, kapag hindi mo naiintindihan ang diagnosis, or hindi natin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng diagnosis na yun, gagawa kasi tayo ng sarili nating definition. Ay, naku, yung anak mo, bata pa kasi yan lalaki kasi. Ano pa? Ganyan ka rin nung bata ka. Tama? Restrictive and repetitive patterns nila, yung mga bagay na ginagawa nila paulit-ulit, naglilinya, umiikot, nag-hand flapping, tawag po natin doon sensory seeking behaviors or sensory avoiding behaviors. Mga sensation kasi yung mga bata na hinahanap-hanap nila. Parang po tayo, di ba, kung minsan nagde-nail biting ka, usually may mga seeking behavior ka. Yun nga lang, tayo bilang matanda, kaya na nating iproseso. Sila hindi nila kaya iproseso pa. Kaya paminsan, ang nagiging dating, nagiging restrictive at saka repetitive siya in nature. Either hinahanap-hanap niya yung pakiramdam, kaya inuulit-ulit niya. Anak, bakit gusto mong tinatakbol yung bote ng mineral? Ngayon, ang tanong, kung hindi ko alam yun, anong iisipin ko sa kanya? Paminsan, meron pa akong isa, tawag namin dito is, nakaganyan yung bata, sino nakaka-experience na anak? Ay, sila mami, tawag natin dito, lateral gazing. Alam mo, ang end up niya, pinatawas nila mami. Hindi ko po hindi ko po inaano mga magulang ko, pero kasi nagigets yun po, paminsan pag hindi natin naiintindihan. Pero so tayo sa mga bagay na hindi natin alam, eto lang ang alam ko sabi ng lola mo, ipatawas ko daw End up niyan, ayun, nakaapak daw ng bahay ng diwende, mga ganun. Pero yun po ang realidad. Kapag hindi natin sila naiintindihan, magme-make tayo ng mga ganong assumptions. Majority of the time, because of the sensory seeking sensation. Paminsan naman, avoiding. Sino mga anak dito, ang may mga instances, ayaw nila ng mga maiingay na tunog. Yan, si daddy unang ayaw ng kanin. Puro malulutong na pagkain. So, hindi ho ako nagma-mind read, ha? Hindi ko po binabasa kung anong nasa isip nyo. Ganun po talaga ang presentation. Limited ang pag-intindi mo, hindi kumakain ng kanin, anong iisipin mo? Maarte, anak mayaman, kailangan mo natin maintindihan. Sensory processing disorder ang tinatawag po natin.